Tapos, pagka tinanong kayo ng mga tanong na sometimes you think na medyo off. Kunyari, example is, may magtatanong yan, tungkol sa love life. Di siyempre, yung the usual na tinatanong, kamusta ka ba ng love life niyo? Ganyan, ganyan. Kailangan may sagot kayo. Ang sagot nyo, hindi yung sagot na may irita yung press dahil nagsisinungaling kayo. Ha? Kasi nahalataan naman ng press kung nagsisinungaling kayo o hindi. But if you don't want to answer that directly, there are several ways to go around the bush, to beat around the bush, ika nga. So sabihin mo lang na meron kayong special friendship, tinuruan na daw na wala pa kayong commitment sa isa't isa. There are several ways, what I mean to say is there are several ways to handle the subject na hindi mo ma-offend yung nag-i-interview sa'yo. Kasi sometimes, naiirita yung nag-i-interview pag wala kang maisagot na definite. Diba? Yung definite, yung vague na vague, saka yung no comment. Huwag kayong magna-no comment. Kasi parang lumalabas din, wala kayong alam, diba? Ang no comment means actually two. It can mean two. It can mean yes or no. Dalawa lang yun. No comment. So ngayon, depende na yun sa nag-interview sa ito, kung anong, yes yun, kasi no comment eh. Oh, diba? Any more? Sir, sabi mo po na dapat, kapag tinanong ka ng press, dapat you are quick na mag-answer nun. How about, sir, kung tinanong sa akin, pag tinanong ako tapos hindi ko kaagad siya na-catch up kasi, kumbaga, hindi ko siya naintindihan kasi, example po, English siya, parang mahirap ko. Okay. Hindi sabihin mo sa kanya, be honest. Maging prangka ka na, sabihin mo na, may request mo, pakiulit po yung question kasi hindi ko masyadong naintindihan. Hindi naman masama yun na mag-honest ka, di ba? Pakiulit po ng question kasi hindi ko masyadong naintindihan kasi hindi po ako Tagalog. O hindi ako nagsasalita. Mahina po ako sa English. Yun. At least honest ka. Diba? No question? No? So, handa na kayong humarap sa press? Ano pang gusto niyong malaman? Na tips? Pagkaharap ng press? Ano pa? Yes, Iñaki, you're raising your injured hand. No, sir. Kasi po parang sa pagkakaalam ko, yung ibang stars po nagregalo ng mga kung ano-ano po sa press, ganyan po. Parang, meron bang ganun? wala na lang po. Hindi. Ganito, ang pagbibigay ng regalo ay hindi naman masama. Di ba? Kung galing sa kalooban mo, sa puso mo, ang maghandog ka ng parang regalo sa member ng press na kaibigan mo, wala namang masama. Pero kung sinasabi mo, nagre-regalo para maisulat ka ng maganda, hindi yata tama yun. Di ba? Siguro, magregalo ka kung naisulat ka ng maganda, magpasalamat ka, bigla mo ng regalo. For example po, like, galing ka pang taping or galing ka pang whatever show, puyat na puyat ka, tapos biglang ambush, press attack, ganun. Yun ang mga problema, di ba? Ambush interviews. How do you handle ambush interviews? Normally, kung kaya mo pa, sagutin mo na lang ng maiksi para lang hindi ka masabing bastos. Pero kung talagang ang katawan mo, masakit na masakit, magpaumanhin ka. Next time na lang po, kasi talaga pong masakit hindi na po magandang pakiramdam ko. Maintindihan naman siguro ng press yan. Wag ka lang kasi yung iba, kaya nagagalit yung ibang press. Mataray. Yung sabihin na, hindi pa sumasagot yan. Talagang ina-avoid nila yung press. Siyempre, sabihin ng press, kasplada naman ito. So, tatabig-tabigin pa yung may mga alalay pa, tatabig-tabigin. Siyempre, yung press, nababastos din. So, if you say it nicely, in a nice way, maintindihan naman nila. Sabihin mo lang, sakit po talaga ang pakiramdam. Masama po talaga ang pakiramdam ko. Baka naman pwedeng sa susunod na lang.
O kaya, ibigay mo yung cellphone number ng manager mo, o kaya ng handler mo, para sila na lang magsabi. Pwede tawagin nyo na lang po ito para makapag-schedule tayo. Any more? Ano? Wala na? Walang question? Sa press? How to deal with mga bastos na may Meron bang basta sa press? may Yung mga, okay. So, may mga, ayun na nga sinasabi ko sa inyo kanina. Yun nga sinasabi ko sa inyo kanina, no? Kayo, pagka kayo nasa labas na, you cannot avoid being written about, whether in the positive or negative way. How to deal with it? Don't. Ibig sabihin, it's either magpa-apekto kayo and feel bad the whole day, or just ignore it. Ngayon, kung libelous na yon, ibig sabihin ng libelous, yung talagang below the belt na, ibang mga sinusulat, talagang pinupulaan na yung pagkatao mo bilang isang citizen of the Philippines. Meron namang mga legal ways, means to address that. No? You can hire a lawyer, sabihin mo, pwede ba natin i-complain kasi medyo hindi na tama sa pakiramdam ko yung sinusulat nila. Tama lang yon. There are legal ways to deal with those kinds of... one more, yeah. How do you correct a wrong perception about you? When you correct a wrong perception, when you start acting the way you should, the way you imagine yourself. Kasi ang wrong perception is basically born out of the fact na may nakita siguro sa iyo na ganung actuation. So, ang initial impression, remember, sometimes sticks in the mind. First impression. So, aayusin mo yun through the days that you become a public personality. Maayos naman yun. Saka, you don't say that hindi naman ikaw yun. You don't. Kasi it's like you deny. Pag nagde-deny, lalong umiinit eh. So you just act the way that you should according to your own perception of yourself. Di ba? Okay, so now, we will wrap this up for a while, but we will have a parang practical exam for the 3 probies. Sila Arnie, Miguel, and Apple. Okay, Apple, you have to proceed to the performance hall. Dance hall. Dance class. You have to go to a dance hall. May naghihintay sa inyo doon para bigyan kayo ng exam depending, parang practical dito sa mga napag-usapan natin. Okay? Good luck sa Reporter inyo. po ba yung mga yun? Ha? Reporters. Medyo. Oh my So, God! sana naman